Ang Socotra Island ay madalas tawaging pinakakakaibang lugar sa mundo, matatagpuan sa dagat ng Arabia malapit sa baybayin ng Yemen. Ang kakaibang tanawin ng Socotra ay nagpaliyab ng haka-haka tungkol sa koneksyon nito sa mga extraterrestrial. Ang kakaibang hitsura ng mga halaman tulad ng Dragon's Blood Tree at Bottle Tree ay nagbunsod ng mga teorya na ang isla ay posibleng naging landing site o eksperimento ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Sa mga kuweba na nagkalat sa isla, nakatagpo ang mga mananaliksik ng mga inskripsyon sa sinaunang Brahmi script ng India, pati na rin sa South Arabian at Greek na mga teksto. Ang mga ito ay nagpapahiwatig na ang Socotra ay minsang naging tagpuan ng iba't ibang kultura. Naniniwala ang ilan na ang mga inskripsyon ay maaaring nagtatago ng nawawalang kaalaman, nakatagong yaman, o mga mapa na naglalakbay sa mga sagradong lugar. Ang Socotra ay isang UNESCO World Heritage Site at tahanan ng isa sa mga pinakanatatanging ekosistema sa mundo. Halos lahat ng mga uri ng halaman dito ay endemic, nangangahulugang wala ang mga ito sa kahit saan pa sa mundo. Kabilang dito ang iconic na Dragon's Blood Tree o Dracena cinnamari at Bottle Tree o Dinum o Bisum Socotranum. Ang pagkakahiwalay ng isla, kasama ang sinaunang kasaysayan ng geolohiya nito, ay lumikha ng isang natural na laboratorio kung saan ang mga species ay nag-evolve sa kakaibang paraan, katulad ng sa Galapagos Islands. Ang marine life nito ay kahanga-hanga rin na may coral reefs na puno ng buhay. May mga iskolar at manlalakbay na nag-isip na maaaring ang Socotra ang pinagmulan ng alamat ng Phoenix. Ang mga sinaunang teksto ay naglalarawan sa ibon na naglalagi sa isang malayo, kakaibang lupain na puno ng mga bihirang puno at isi. Ang Dragon's Blood Tree ng Socotra, na may kakaibang pulang dagta, ay tumutugma sa mga paglalarawan nito. Ang dagta na ito ay minsang pinahahalagahan sa mga sinaunang sibilisasyon para sa inaakalang nahiwagan at medikal na katangian nito. May mga bulong sa hanay ng mga historian at mystic na ang Socotra ay maaaring naging inspirasyon para sa Garden of Eden. Ang lumpiang tanawin nito, mga bihirang halaman, at kakaibang anyo ay nagpapahiwatig ng imahe ng isang nawawalang paraiso. Ang mga endemic na halaman at ang kanilang mystikal na gamit, tulad ng mga puno ng frankincense, ay nagdaragdag sa Edenic na alindog nito. Ang reputasyon ng Socotra bilang isang mahiwagang lupain ay umaabot sa sinaunang panahon. Ang isla ay mahalagang hintuan para sa mga mangangalakal ng frankincense, inray-ray, at iba pang sagradong resin na pinaniniwalaang may mga katangiang nakagagamot at spiritual. Ayon sa alamat, ang mga resin ng isla ay ginamit sa mga sagradong ritual sa Ehipto at Mesopotamia. Pinaniniwalaan din na ang mga halaman ng Socotra ay sangkap sa mga potion na nilikha ng mga sinaunang alchemists. Partikular na ang Dragon's Blood resin ay pinaniniwalaang may mahiwagang kapangyarihan, ginagamit sa mga ritual at paggawa ng mga proteksyon na anting-anting. Ang lokal na alamat ay nagkukwento tungkol sa mga djinn o espiritu at mistikal na nilalang na naninirahan sa isla. Ang mga nilalang na ito ay sinasabing nagbabantay sa mga lihim ng isla, pumipigil sa mga dayuhan na masyadong mag-usisa. Sa ilang kwento, ang mga manlalakbay na binaliwala ang mga babala ay nakakaranas ng hindi maipaliwanag na kamalasan, nawawala sa landas, o nababaliw dahil sa mahiwagang puwersa. Ang lokasyon ng Socotra sa tagpuan ng mga sinaunang maritime trade route ay naging kanlungan para sa mga mandaragat at ang lugar ng hindi mabilang na mga lumubog na barko. Ang mga lokal na alamat ay nagsasalaysay ng mga ghost ship at mga barkong puno ng kayamanan na nakahimlay sa ilalim ng dagat, binabantayan ng mga espiritu ng mga nalulung dito. Ang pagkakahiwalay ng Socotra ay nagbigay daan upang mapanatili ng mga tao nito ang sinaunang spiritual na tradisyon. Ang ilang lokal na gawain ay balot sa lihim, pinaghalong animismo, sinaunang semitikong paniniwala, at impluensyang Islamiko. Ang mga shamans at manggagamot ay sinasabing gumagamit ng mga bihirang halaman ng isla sa mga ritual. Pinangangalagaan ang sinaunang karunungan na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon.